Hi, kamusta? This is Mike in Finland. Hi, kamusta kayo lahat? Sana nasa mabuti kayong kalagayan, mabuti kayong sitwasyon ngayon. Lalong-lalo na sa ating mga kababayan nasa Middle East. Marami sa ating mga kababayan sa Middle East na nanonood sa ating munting vlog. Maraming salamat po. Ayun, wala na masyadong pasikot-sikot. Ikwento ko na sa inyo kung ano yung naging journey namin ng aking pamilya. Paano sila nakarating dito. Ano yung una naming ginawa, ano yung una kong ginawa. First po, 2021 po, ako po yung nauna ritong magtrabaho. Ako po ay based sa working visa po. And then 2021, after 1 year and 8 months, yun, nag-ipon muna kami ng sapat na income or sapat na pera para po madala rito yung pamilya ko. After nga nun, 1 year and 8 months, in-apply ko na po yung aking pamilya ng family visa, family ties visa sa Enter in Finland. Lahat po ng details or lahat po ng mga requirements ay makikita po ninyo sa migri.fi. Ayan po, ilalagay ko na lang po sa screen para in case po sa mga katulad ko pong OFW, lalong-lalang din nandito sa Finland, gustong makuha ang kanilang pamilya, nandito na sila. Nandyan po ang lahat ng information or lahat ng kategory kung anong klaseng family visa ba, working visa ba, yung mga about sa business, student, nandyan po sa migri.fi lahat po ng information or lahat po ng requirements kung anong kailangan yung isubmit sa kanila. Ayan po, ilalagay ko na lang po sa link. Ayun na nga. At dahil nga nakapag-ipon na ako at saka na-secured ko na po yung kita ko dito sa Finland, yung income ko, yung trabaho ko. Nagulat talaga kami dahil nga wala pang 2 buwan na-approve agad, na-grant agad yung family visa. 3 yung aking anak and then yung aking asawa, 4 po silang kinuha ko sa Pilipinas. Kaya sobra yung pasasalamat ko dahil nga sa matinding puyat, pagod, gutom, pagtitipid. Kasi gusto talaga namin mag-asawa talaga na makuha yung aking mga anak. Kasi una, yun, pag-usapan na rin na talaga natin pati yung benepisyo ko ng mga naninirahan dito. Sasabihin ko po ito base lang po sa aking experience. Sa 4 na taon ko dito, yung pamilya ko magdadalawang taon na rin. This coming May, magdadalawang taon na dito. Maganda talaga yung naging karanasan namin sa paninirahan dito. Una, sa mga bata, mababa man or mataas ang income mo, yung equal or yung kalidad ng edukasyon dito saka healthcare is pantay-pantay po talaga. Makukuha mo talaga yung magandang kalidad ng edukasyon at healthcare pagka nandito na ang iyong pamilya. Imaginin po ninyo yung mga anak ko na yan, libre sila sa dental. Yung mga bata, libre po dito sa dental. Yung mismo ang healthcare dito ang nag-aayos ng kanilang mga ngipin, which is libre. Pag sa atin yan pero pag sa atin yan, alam niyo naman sa Pilipinas, di ba? Pagka ganun sa mga dental, napakamahal. Dito kasi libre niyan. At the same time, yun, pumapasok yung aking mga anak, yung aking bunso sa Paibacotti, kumakain po sila doon, libre po yung pagkain. Tulad din ng mga anak ko, yung aking panganay at saka yung pangalawa ko, yun, libre sila yung pagkain nila sa school. At every month may nakukuha po silang allowance. Yung 3 ko pong anak, may nakukuha po silang allowance. Kaya napakaganda talaga magpalaki ng pamilya rito at saka yun, manirahan. Saka yung bumalik tayo doon kung ano yung diskarte ko para makuha ko yung pamilya ko. Yun, ang tip ko po sa inyo, kailangan stable po yung inyong trabaho. Stable yung inyong trabaho, yung kita, kasi diyan po kasi magbabase yung authority or yung magpa-process niyan kung kaya nyo bang buhayin yung inyong pamilya. Kasi meron naman din po doon sa migri.fi, makikita nyo rin po doon yung mga pwede nyong ipakita na patunayan na kaya nyong buhayin yung inyong pamilya. Halimbawa, meron kayong negosyo sa Pilipinas, meron kayong ipon, parang mga ganun po. Makikita nyo po doon sa requirements sa migri.fi. Lahat mo ng impormasyon doon. Halimbawa, short yung trabaho nyo, halimbawa full time lang kayo rito sa Finland, tapos marami kayong family member na kukunin sa Pilipinas, pwede kayo doon mag-attach kung sakali man na i-apply nyo yung pamilya nyo ng mga source of income na tinatawag nga. Yun po, basta yun ang tip ko sa inyo. Kung katulad ko kayo na wala naman pong negosyo sa Pilipinas, mas maigi po kung ganun kadami din po ang kukunin ninyo tulad sa akin, maigi po na kumuha kayo ng part-time job saka full-time job. Ganun pong nangyari sa akin. Sa totoo nga lang po, bago po ako mag-umpisa rito sa Finland, ang company ko po, 2 na po. Hanggang ngayon pa naman po, 2 na yung company ko. Dati 3.
talagang hindi ko na kinaya kasi talagang yung mismong pagtulog ko, kinakainap ng trabaho, kaya hindi ko na kinaya, binitawan ko na yung isang kumpanya. Kaya yun, sa awa ng Panginoong Diyos, nung in-apply ko naman yung pamilya ko, nagkasya naman yung income na hinahanap sa akin. Kaya na-approve yung pamilya ko. Kaya yun, ang tip ko, stable yung kita, yung trabaho, tuloy-tuloy yung trabaho para magaan din or mabilis din yung pagproseso ng inyong mga dokumento or yung inyong family visa dito sa Finland. At yung iba pa, syempre kailangan malinis yung record. Halimbawa, nandito ako sa Finland, nagtatrabaho kayo dito, huwag kayong lalabag sa mga batas para in case na kunin nyo yung pamilya, wala silang makikitang criminal record sa inyo. Kailangan malinis yung inyong record. And then, after nga nung makuha ko yung family ko, pagdating naman namin dito, naghanap kami ng yung cheap, sabi natin mura na upahan, kasi sa laki ng aking pamilya, kailangan din po talaga pag nandito na kayo, tipid din kayo sa mga gastos. Tulad niyan yung mga hindi pa naman kailangan, pero wag niyong titipirin yung inyong pagkain kasi diyan kayo kumukuha ng lakas everyday pagkain. Saka ayun nga, yung tipid, at saka kung papaano rin kayo makakapag-ipon. Tulad sa akin dati, parang wala lang sa akin kapag yun nga, nagpapadala ako ng pera. Kaya ayun, isisingit ko na lang din. 4 na taon ko na palang gamit tong remittance app na to, yung TapTapSend. Ayan po, yung TapTapSend na yan. 4 na taon ko na siyang gamit. Wala akong binabayaran kapag nagpadala ako sa aking mobile wallet tulad ng GCash, Maya, at sa aking bank account sa Pilipinas. Zero transfer fee. And then, sa una kong padala, nung ginamit ko yung promo code na Mike in Finland, nagkaroon pa ako ng 20 euro na bonus, welcome bonus sa una mong padala. Kaya sa mga kapwa ko ring OFW na nagpapadala ng pera sa Pilipinas para makatipid, makasulit, makapag-ipon tayo, kasi mahirap kitain ng pera dito, i-download nyo na po yung TapTapSend na yan, at huwag nyo kakalimutan yung promo code na Mike in Finland, kasi nga may makukuha kayong welcome bonus na 20 euro, 1,300, mahigit din yan kung 68 ang palitan ngayon sa TapTapSend. Kasi lagi naman silang mataas ang palitan. Yun ang habol natin, di ba? Yung mataas yung palitan. Saka walang transfer fee. Sa iba kasi may bayad Alam naman natin yan. Kaya yun, balik tayo sa kwento namin sa Family Ties. Yun, after nga nun, after kong mag 4 years nung nakaraang December, at yun, lubos-lubos yung pasasalamat ko dahil naging permanent na yung aking visa. Permanente na po yung visa ko dito sa Finland. Kumaga up to sawa na. Hanggang sa dito na siguro kami dito na ako tumanda. At yung pamilya ko naman ngayong February is na-approve na rin po ng kanilang 4 years yung kanilang extension or yung kanilang renewal ng kanilang family visa. Kaya sobrang napakasaya. Saka yun nga, worth it yung paghihintay, yung pagtitiis ko, yung gutom, lahat ng sakripisyo namin mag-asawa para sa aming pamilya talagang natupad na. Saka kung tatanungin nyo talaga ako, masayang-masaya kami sa bansa nito kasi yun nga, simple lang yung mga tao dito. Yung kahit mismo mga CEO namin sa kumpanyang pinapasukan namin, kahit tawagin mo sila sa kanilang pangalan, halimbawa ang pangalan nila Mike lang, okay lang. Hindi mo sila kailangan tawagin sir, boss, ma'am, tas yuko ka ng yuko. Hindi na kailangan ng ganun. Dito napakasimple lang ng mga tao. Bigyan mo lang siya ng chocolate, masaya na sila. Grabe, yayakapin ka pa nila. Ganun kasimple yung mga tao dito. Saka yun nga, yung katahimikan. Saka kung papapansin nyo, ito, yung access namin dito sa sa nature. Kumbaga kung gusto mong ng katahimikan, gusto mo yung ganyan, yung marami kang maririnig na huni ng mga ibon, wala yung, alam mo naman, yung video okay dito, video okay doon, yung may mga ingay dito, away dito, away doon, hindi ganun dito. Kaya pang 6 na taon na nila ritong dinideklarang happiest country in the world yung Finland. Kasi nga, yun nga, unang-una, yung pagpapalakad ng gobyerno rito, napakaganda. Talagang mataas o malaki ang tiwala ng mga mamamayan dito. Lalong-lalo na kami na naninirahan dito sa Finland, malaki ang tiwala naman sa gobyerno kasi maganda yung ginagawa nila sa kanilang mga mamamayan. Tapos yung high social equality, yun nga, yung mababa man o maliit yung iyong income, pagdating sa edukasyon, pagdating sa healthcare, pantay-pantay po lahat. Yun po ang pinakamaganda rito sa Finland. Tapos yun nga, yung access natin sa nature. Tapos yung mga tao, napakasimple lang. Maraming
maganda pa rito sa Finland, kaya lagi silang nababansagan na talagang number 1 na pinakamasayang bansa sa buong mundo. Kaya sa mga katulad ko rin na OFW, kung nangangarap kayo na makapag-abroad, tiyagain nyo lang ng tiyagain. Kung may mga hiring, halimbawa pumunta kayo sa website ng PUEA, sa website ng DMW, doon kayo mag-search ng mga job opening, ng mga trabaho. Yun din, tip ko rin pala sa inyo. Tapos ang gawin ninyo, huwag kayong mag-i-stick lang sa isang company, sa isang agency. Mag-apply kayo sa, gawin yung marami. Mag-send kayo na mag-send sa mga kanilang mga website. Saka abangan nyo rin pala yung kanilang mga post sa Facebook page. Saka para lagi kayong makasigurado na legit yung mga agency na yun, lagi nyong i-double check sa PUA at saka sa DMW kasi marami po ang manloloko ngayon. Saka idagdag ko na rin po, wala po kailangan kayong bayaran kapag nag-a-apply kayo ng trabaho para maiwasan nyo po yung ang scam. Wag po kayong magbabayad sa mga tao para lang makapag-abroad. Kasi scam po yun, maluloko po kayo. Kaya yun, ang tip ko sa inyo, kung gusto nyo makapag-abroad, gusto nyo maging katulad ng kwento namin na talagang nagtiyaga sa pag-a-apply, nagtiyaga sa paghihintay na pagkakataon na makapag-abroad, darating din yun sa inyo. Kasi ako nga, sabi ko nga sa inyo, kung napapanood yun yung mga vlog ko dito sa aking YouTube, 20 years old pa lang ako. Talagang nag-a-apply na ako ng trabaho pa-abroad. Nag-apply ako pa Korea, nag-apply ako pa Taiwan, nag-apply ako pa Qatar, Oman, Dubai, lahat ng yan wala, reject lahat. Tatawanan na lang ako. Yun ang laging sinasabi sa akin. Bagsak ako sa ganito, bagsak ako sa ganyan. Kaya mahirap na hindi tayo magpatuloy dun sa ating pangarap. Kaya sa mga kapwa kong Pilipino, sa mga kapwa kong katulad ko na nangangarap makapag-abroad, ituloy lang ninyo yan. Darating at darating din yung oras o yung pagkakataon para makapag-abroad din tayo. Dahil wala namang masama, di ba, kung mangangarap. Syempre, kung mangangarap tayo, sabahan natin ng kilos at maraming dasal. Kasi pagka nagdasal ka ng magdasal, talagang ibibigay talaga sa'yo eh. Huwag ka lang mapapagod magdasal kasi pag nagdasal ka, walang bayad pero napakalaki ng sukli. Kaya yun lang po na ibahagi ko na po sa inyo kung ano yung naging journey namin dito sa Finland ng aking pamilya. Ngayon, at pauwi na rin ako kasi tinapos ko lang po yung trabaho ko ngayong Sabado para makapagpahinga na rin po yung ating katawan. Kaya lang po, at lagi pong pinapaalala ni Kuya Mike, put God first. Maraming salamat.